For today's video nga mga padi, super na, sobra pang excited natin dahil ikakabit na natin yung bago nating panggilid. Kaya walang halong pag-atubili, inayos ko na ang mga gamitan ng aking gagamitin upang masimulan ko na ang kaganapan. Ngunit sa di inaasahan, nasira yung ating ina, nagloko pa yung impact. Hindi makapagluwag oh. Sample. Oh. Nyek. Ay. Yan full charge yan. Tapos 8. Tamo hindi niya maluluwagan. Sample. Oink. Oink. Paano mo pahihigpitan yan? Aluluwagan to. Titan ng brand. Dahil ayaw niya gumana, cancel na muna to. Wala tayong ibang impact. Hindi natin maluluwagan yan. Sad life. Bumigay na yata talaga yung gamit nating impact wrench na. Bagay, mga 3 years na rin yun or 2 years ata mahigit sa akin. Saka na lang natin siya gagawin pag may nahihiraman tayo. Pero ngayon wala tayong mahihiraman. Wala tayong choice kundi iba talaga yung ating agenda. Sayang excited pa man din ako dun sa magiging pagbabago ng performance ng motor natin. Kaya lang wala tayong magagawa talaga men. Cancel. Gawin na lang natin. Kabit na lang natin to. Yung mga bagong handle grips ni Pepper. Yeah. Yan, at dahil cancel ang ating pagpapalit ng pulley mga padi, tuturuan ko na lang kayong magpalit ng handle grips ng ating NMAX at Aerox. Same lang yan. Tanggalin nyo muna yung bar end, din sungkitin nyo ng screwdriver. Pag di kinaya, kuha kayo ng kutsilyo, hiwain nyo na dahil di na natin mapapakinabangan yan at sobrang pangit na ng itsura nyan. Bak na. At busal-salin nyo lang at yan, tanggal na natin siya. Makikita nyo sobrang pangit na talaga, diba? Punasan nyo lang bago nyo kabitan ng bago. At syempre, genuine part yung ating ipapalit dahil hindi ito naluluma agad. So, hindi siya nang lalagkit. At lagyan muna natin ng pampadulas para talagang pasok na pasok pag ating pinasok. Alright, tingnan mo naman, smooth na smooth yan, diba? Whoop, yeah. At yan mga padi, tapos na nga natin gawin tong sa left part, no? Doon naman tayo sa kabila. Dito medyo komplikado dahil nandito yung kanyang throttle, nandito yung kanyang silinyador, pero madali lang to. 3 screws lang yung kailangan yung tanggalin dito mga padi. Ang kailangan natin dito is flat screw, syempre yung pantanggal ng ating bar end, tapos yung Phillips screw, then Allen na hindi ko alam yung sukat. So tanggalin muna natin yung kanyang Phillips screw dito sa kanyang throttle housing o throttle home. Dalawa lang naman yan mga padi, isa sa taas, isa sa baba. Then after natin matanggal yan, doon na tayo pupunta sa may ilalim na part dahil nandiyan nakakabit yung tatanggalin natin na allen dyan sa parang bracket ng kanyang throttle cable. Then after natin matanggal yan mga padi, bubuksan nyo lang yan, bubukas na yan ng ganyan. Yun yung itsura nyan. Tanggalin nyo yung throttle cable nakakonekta dun sa ating throttle para papalitan na natin at mahugot natin yung throttle na luma. So yun mga padi, no, kasama nga pala sa maintenance na ginagawa ko to, pero sobrang tagal na nung huli kong nagawa o nabuksan to. Nire-regress natin yan, yung pinaglalagyan niyang ating throttle para smooth na smooth yung play ng ating throttle at malambot lang pigain. So mararamdaman nyo naman yung pagka matigas na, parang may laban na pag tinothrottle nyo o kaya hindi na bumabalik. Ibig sabihin nun, kalawang na yung inyong handlebar nun. At madali lang naman to mga padi. Kung gusto nyong gawin, isundan nyo lang yung step na mga ginawa ko. Panoorin nyo lang ulit itong video para talagang sarap na sarap ang inyong pagka-throttle. Dahil sa mga shop, pag dinala nyo yung motor nyo is hindi naman nila ginagawa to. Hindi naman lahat ginagawa to, I mean. So may iba naman sigurong gumagawa nito na nire-regress pa talaga. Pero mas maganda na rin yung alam nyo para talagang solid.